mahilig mamili ng mga produkto sa internet, lalo na ngayong magpapasko. Hilatising mabuti ang mga binibili para hindi pumasayang ang pera at hindi malagay sa peligro ang ating kalusugan. May ilan kasing produktong ibinebenta online na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. At nakatutok si Michael Fahatin. Usong-uso ngayon ang online shopping kasabay ng makabagong teknolohiya kung saan hindi mo na kailangan pumunta pa sa mall. Mainam at madali. Pero paalala ng Food and Drug Administration o FDA, maging mapanuri sa mga binibili online. Marami raw kasing mga produkto na ibinebenta sa internet, lalo na ang mga gamot, cosmetics at mga health supplement. Hindi rehistrado at may dalang panganib sa kalusugan ng tao. Nagpalabas ng mga warning o health advisories ang FDA ukol sa mga produktong ito. Sa aming pag-search sa internet, ilang mga produkto kasama na sa ipinapalabas ng abiso ng FDA, makikitang ibinebenta sa ilang sikat na website tulad ng mga produktong pampaputi raw, pampapayat daw, at pampaganda raw. Mga mandatory information po sa label, mga required na nakalagay sa label for drug products, generic name. For all products naman po, nakalagay po sa ating regulasyon na kailangan nandoon ang manufacturer o kaya ang distributor, yung name and complete address po ng manufacturer and distributor. Kung meron po kayong hinala, pwede nyo po itong i-check sa aming websites. Bukod sa mga produkto, ay may pananagutan din ang nagbebenta nito. Sa ilalim ng Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009, may kapangyarihan ng FDA na ipagbawal ang anumang produktong nakakasama sa kalusugan. Kaya dapat muna itong dumaan sa pagsusuri bago payagang mabili ng publiko. Any person who would commit any of the acts na pinagbabawal po sa RA 9711 ay liable. Including ito pong mga nag-a-advertise. Nagbuo na nga ng bagong health scams unit ang FDA para lamang dito na tumutugon sa lagpas 100 reklamo kada araw. Ang dalawa sa pinakamalaking online selling website sa Pilipinas, ang OLX at Lazada, masusiraw na sinusuri ang mga seller na gumagamit sa kanilang website. Sabi ng Lazada, maigpit daw ang proseso nila sa pagsala sa mga merchant at mga produkto. Mga lehitimong merchant lamang daw ang maaaring magbenta sa kanilang website. Pinapaalalahanan din nila ang seller na palagi ang sumunod sa mga batas. Ayon naman sa OLX, may sistema silang ipinapatupad kung saan maaaring i-flag ang anumang advertisement ng produktong ipinagbabawal. Oras na ma-flag ito, agad nilang tinatanggal ang ad sa kanilang website at pinagsasabihan ang online seller. Patuloy na hinahanap ng GMA News ang mga distributor o manufacturer na mga ipinagbabawal na mga produktong ito. Michael Fahatin, nakatutok, 24 oras.